May tubig na raw ang 90% na mga lugar na sakop ng Manila Water. Yun nga lang, sa ilang bahay, tila may halong kalawang ang tubig na lumalabas sa mga gripo. May 11 barangay ding umaasa pa rin sa rasyon ng mga bumbero. Ang ilang mga ospital, may pagkakataong sumasalok muna sa kanilang deep well na ilang taon nang hindi nagagamit. May report si Sandra Aguinaldo. Ang dating pang blockbuster na pila sa posong ito sa Barangay San Jose sa Antipolo City, wala na ni isang nag-iigib ngayon. Bumalik na raw kasi ang supply ng tubig sa lugar. Masaya na po kami dahil may tubig na po kami. Araw-araw nang nakakaligo? Araw-araw na po nakakaligo. Sabi ng Manila Water, may tubig na ang 90% ng mga lugar na sakop nila. 99% daw sa Makati, Mandaluyong, Marikina at Rizal, 98% sa Taguig at 93% sa Pasig. Pinakamababa sa Quezon City na 89% ang water availability. Lumalawak na po ang water availability sa ground floor as we get more cross-border flows, as we get more deep wells. Our next aim in this area is to slowly build up the pressure, no? But our priority right now is to spread it. Bago matapos ang Marso, target daw ng Manila Water na maging 99% ang water availability na 8 hanggang 12 oras sa ground floor ng mga bahay. Sa ngayon, mula sa 611 na nawalan ng tubig, 11 barangay na lang daw ang wala pang supply. Kasama dyan ang Barangay Addition Hill sa Mandaluyong. Ang mga residente, puno na ang salok, pero hanggang kanina, wala pa ring laman ang mga timbat drum. Yung isang balde namin nawawala pa kung hindi ka magbabantay. Wala. So kailangan din pala bantayan sa pila. Ay nako, marami magnanakaw. Wala din ang timba. Oo. Yung lahat kayo, wala kayong tulog kaabang. Kagabi pa nga eh. Nakaka-27 na po kami. Simula, start kami na 6 p.m. So wala kayong tulog. Wala pa po. Ang iba may tubig nga, pero malabo ang labas ng tubig, kalawang po. Di pa ganyan, walang ano lang pakinabang yan. Ano, pang buhos lang po yan sa CR, hindi po pwedeng pangluto, panglaba. ang National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City gumagamit daw muna ng kanilang deep well kahit ilang taon na silang di kumukuha ng tubig dito. Ginagamit natin yung deep well kapag nakita natin na sa critical level na yung tubig or it's either na wala tayong support from Manila Waters. Then pag gumagamit po kami ng deep well, automatic agad water sampling kami for laboratory. Matatandaang pinayagan ng DNR ang paggamit ng deep well sa Metro Manila na dati nang naipasara. Nasa 100 ng deep wells na i-activate ng MWSS. Pero hanggang 30 million liters per day lang ang pwedeng kunin mula dyan ng Manila Water ngayong Marso. 80 million liters per day naman sa Abril hanggang Oktubre. Kapag nasobrahan daw kasi ang kinuhang tubig mula sa water table, posibleng lumubog ang lupa at tuluyang masira ang aquifer o ang lugar kung saan naiipon ang groundwater. Kapag lumalim na rin masyado ang water table, mas magastos na rin daw sa enerhiya ang pagbomba ng tubig. Pwede rin daw pasukin ang water table ng tubig alat at magresulta sa kontaminasyon ng tubig. Sa Angat Dam, nagmumula ang 97% ng water supply ng Metro Manila. Ang kasalukuyang level po ng tubig sa Angat Dam ay nasa 198.23 meters above sea level. Ang critical level po nito ay nasa 180 meters above sea level. So sa tansya po ng gobyerno ay kakasya pa naman yung tubig mula dito sa Angat Dam papunta sa pangangailangan ng mga taga Metro Manila ngayong tag-init. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, sakaling mag-critical level ang tubig sa Angat Dam sa Abril o Mayo, prioridad pa rin ang tubig sa Metro Manila. Bago pumunta sa irrigation, sa domestic or sa irrigation, dumadaan sa turbina. So incidental yon, no? So kung mababawasan yung releases sa mga domestic or irrigation, may effect din po. Pwede rin daw bawasan ang alokasyon ng tubig para sa Manila Water at Maynilad na sa ngayon ay nakatodo na sa 4,000 million liters per day. Isa sa mga inaasahan dagdag na source ng tubig sa Metro Manila ang Kaliwa Dam Project na popondohan ng China. Tinututulan niya ng iba't ibang grupo dahil sa posibleng pinsala sa biodiversity ng Sierra Madre at umunoy pagsakop sa ancestral domain ng mga katutubo. Git ang Japanese firm na Global Utility Development Corporation, nagpasa sila noon ng proposal para sa naturang proyekto na mas mura, hindi nakakasama sa kalikasan at walang mapapaalis na residente. MWSS board accepted to get our proposal. So that's why we submitted
our proposal in September 2017. And then they evaluated and they found this is acceptable. But somebody in your government give pressure. So that's why MWSS could not move at all until now. Pero sagot ng MWSS, they awarded the contract through proper bidding and is now ongoing. When dumating kami, umupo kami 2 years ago, the project that was being approved already by DEDA is Kaliwa. Sandra Aguinaldo, GMA News.